Update tayo sa nakatakdang pagharap ni Cassandra Leong sa investigasyon ng Kamara bukas. Kausapin natin si House Committee Chairman on Dangerous Drugs, Congressman Ace Barbers. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rafi, at magandang umaga at magandang tanghali sa ating mga kababayan. Opo, ano po mga impormasyong inaasahan niyong makuha mula kay Cassandra Leong? Well, very vital at saka very yung kanyang participation dito sa mga Pogo Hubs na ni-raid, no? At sa aming paniwala, napaka-instrumental ng kanyang role o kanyang papel dito sa dalawang Pogos na ito dahil gusto nating tanungin sa kanya kung alam ba niya na ito ay mga scam hubs, no? Ito ba ay mga illegal Pogos that actually committed several criminal activities such as human trafficking, prostitution, money laundering, and even drugs, no? Dapat magpaliwanag siya dito. At kung wala siyang kaugnayan dito, yan ang aming dapat mapakinggan sa kanya. At nang sa ganon, makagawa rin tayo ng ating opinion sa kanyang role tungkol dito sa mga pogo na ni-raid ng PAO. Handa naman po kayo kapag hindi siya sumagot sa inyong pagdinig at posible po ba yung executive session kung sakaling hilingin niya ito? Well, kung hihilingin niya ito, ibibigay po namin yan, provided that yung kanyang ibibigay na information will involve national security, number one. Kung hindi naman din siya sumagot, karapatan po niya yan. No? Meron po siyang I will ask her na tumabi sa kanyang abogado. Nang sa ganon, ma-coach at ma-guide siya kung paano sasagutin yung mga tanong na itatanong ng ang ating mga membro sa mababang kapulungan. Kumusta po ang seguridad ni Cassandra Ong dyan po sa House of Representatives considering na sabi nga niyo po vital na tao siya na pwedeng hingan niyo ng impormasyon? Yes, okay. No? I think she's secured here and she's staying here conveniently and comfortably. No? So, mukhang okay naman. Dahil ito naman, hindi naman kulungan ito, Rafi, no? This is a detention center. Parang, parang ang hotel ito eh. Actually, no? They probably enjoy hot water and an air-conditioned room. Kasi this is not a prison cell, but only a temporary detention center for those witnesses who have violated number one, our rules. Number two, those witnesses or resource persons that we issued a arrest warrant. So yun lamang ang aming dyan, Rafi. Opo, ano masasabi nyo doon sa plano raw ng attorney ni Ong na si Attorney Topacio na maghain ng arbitrary detention complaint kaugnay ng pagkakadetain sa kanyang kliyente? Oh, I think the lawyer is referring to the arbitrary detention doon sa NBI, no? Hindi naman sa House of Representatives yan, Rafi. So wala po kayong opinion doon? Wala pa. Siguro titingnan natin kasi alam mo, kaya nga ng sinabi ko at ganoon din ang paniwala ng maraming kasamahan natin o kaibigan natin sa Senado na very vital witness itong si Cassandra Ong for the reason that siya ang liaison nitong mga illegal Pogo Hubs nito at siya rin yung lumalabas na malaking officer dito sa mga kumpanyang ito. Kaya talagang dapat matanong natin siya. Kasi hindi naman niya pwede sigurong sabihin na nagpapatakbo siya ng kumpanya na hindi niya alam na ito pala ay mga scam hub, cybercrime centers, etc. etc. Sa ngayon po, may update po ba doon sa kagustuhan ng komite na ipatawag din si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig? Wala pa rin. We've sent invites already sa ating dating Pangulo at of course we will be waiting for his reply. Pero gaya nga ng sinasabi namin palagi, ay karapatan po ng ating dating Pangulo at we will extend courtesy naman sa kanya kapag ito ay hindi niya dinaluhan, no? Dahil in deference to him being the former president, meron po kaming kortesiyang ine-extend. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Thank you. Salamat. Si Congressman Ace Barbers. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.